Okay. Magkano po daw yung tinatanong ni Miss Elizabeth, magkano po ang mag-enroll sa pension booster? Siguro yung amount, magkano bang maximum, minimum na pwede nilang hulog dito? Sige. Ang pag-enroll po dito ay libre. So, kailangan nyo lang po talaga magkaroon ng my.sss account at makapag-enroll sa pension booster. And then, kapag po magsisimula na tayong mag-impok, ang minimum pong contribution natin per payment ay 500 pesos. At wala naman po tayong maximum para sa contribution dito sa pension booster. Okay. So, ang minimum is 500 pesos. Okay? Okay, sa isang member po ito. Okay. Paano po maging SSS member? Dahil interested po ako sa, interesado siya sa pension booster with heart. Ayan. Paano po maging SSS member? Okay, parang hindi pa siya member, ano? Parang hindi pa siya member. So, yung iba, di ba, kumukuha muna ng SS number, tapos nagiging online, tapos tayo ay nagiging employed. So, yung ating employer ang nagbabayad ng ating contribution o kaya ikaw ay naging self-employed. So, once po na meron na tayong contribution sa regular SSS program, ay maaari na po tayo maging enrollee sa pension booster. At once na-enrollee na po tayo at meron na tayong excess na pera, ay maaari na po tayo makapag-contribute dito sa pension booster. Pati ang mga OFW, so naku, kailangan po mag-member ho kayo sa SSS, no? Kasi iba kasi ang category nila voluntary. So dapat po i-update nyo ho yan. Ang membership type nyo ho ay OFW. Pero hinihikayat ho natin ang mga members ngayon na natigil po ng paghuhulog sa SSS at may konting ipon ho at may kakayahan na hong magtuloy ng paghuhulog sa SSS. Pwede ho kayo mag-voluntary. Ayan, di ba, ma'am? Tapos at the same time, sali na kayo dito sa pension booster. Yes. Tapos yung may mga sariling kita naman, yung mga nag-online selling, may mga tindahan, mga professionals. Yes. Ang category nyo naman po ay mga self-employed. Ayan, tapos sali kayo at the same time sa pension booster. Huwag nyo kakalimutan ng pagsali sa pension booster. Ayan. Ma'am Chris, may question dito si Liza Briones. Bakit po hindi pa na-transfer ang Flexi Fund into pension booster? So, ito rin po yung nabanggit ko kanina, katulad po ng Peso Fund program na meron pa po tayong nire-ready for the transition program para po mailipat natin ang mga Flexi Fund at ang Peso Fund account ito sa pension booster. At wag po kayong mag-alala para sa mga miyembro ng Peso Fund at Flexi Fund, sa ngayon po ay continuously kumikita ang kanilang mga fund dito sa dalawang program na ito. So, Ma'am Lisa, don't worry ho. Patuloy pa rin kumikita yung account mo sa Flexi Fund. Yes. Ayan. At abangan nyo po yung transition program na ginagawa po. Dito ho sa programa namin sa Usap Tayo, ilalatag ho natin yung programa na yan. Okay? Mula kay Jerry Resuelo, hindi na nakapaghulog ng contribution dahil jobless. Qualified po ba sa pension booster? So, hindi siya active member na. Okay. Iyon. So, hanggang sa makakapag-enroll lang tayo, pero kailangan maging active tayo para makapagbayad tayo sa pension booster or makapag-save. Kuya Jerry, kung meron kang, kung makakakita ka ng panibagong racket Ng ngayon, racket. trabaho ngayon, yun, i-activate mo yung membership mo as voluntary member. At the same time, sali ka dito sa pension booster. Yes. Okay? Direct, may question pa ba? Alright. Uy, Sir Manny talaga interesado siya, no? Okay. Paghahandaan ko to. Bubuelo lang ako. How about po sa mga employed members? Need po ba inform ang employer namang may pension booster para ma-deduct sa salary? Or kami na mismo pong employed member ang mag-generate ng PRN through our own SSS account po? So, siguro meron na siyang pension booster na as siya. Employed member. At the same time, maraming ipon si Kuya Manny. Pwede ba siya mag-pension booster under voluntary? Yes, ako. So, pwede siya mag-pension booster or parang lumalabas doon, member na siya kung paano, kailangan lang ba niyang i-inform ang kanyang employer. Kasi parang, niya, kung automatic deduction ba kay employer niya. So, sa ngayon po, individual po tayo sa pension booster. So, ang mag-generate po ng PRN ninyo ay kayo mismong member
And then kayo rin po muna ang magbabayad. Pero isa po sa ginagawa po ng SSS ito na magkaroon tayo ng auto deduction gamit ang ating mga employers. Ayun po ang aabangan ng ating mga employed members. So sa ngayon po, individual po tayo muna ang mag-generate ng PRN at magbayad ng pang pension booster. Thank you, Miss Chris. Mula kay Juliet Balido Palacio, Luego. Yan. Ang pension booster ba, kailangan monthly ang bayad? Paano kung may lapses ang month na hindi makabayad? Yun. Ayun po. Hindi tuloy-tuloy ang paghuhulog. Hindi tuloy-tuloy ang paghuhulog. Okay lang po yun. Kasi dito ay para lang tayo nagsisave. So kung kailan lang tayo may extra pera, ay pwede tayong mag-contribute. Huwag po kayo mag-alala kung nagkakaroon ng lapses. Kasi ang kita naman po nito ay tuloy-tuloy. So wala pong effect yung paghinto. Kapag hinto May ninyo. gap. Yes. Okay, thank you. Okay, mula kay Remedios Caballero. Good morning po, ma'am. Okay, just enrolled po through online sa Pension Booster while watching. Wow, congratulations, ma'am. Sir Remedios, no? Ma'am Remedios. Ma'am, nakabayad na po ako ng contribution ko this whole year sa SSS. So, paano po ako makakahabol magbayad sa Pension Booster? Thank you. So, advance na siya nagbayad ng contributions niya. Naku, ang bait-bait naman ni Ma'am Remedios. Ito yung mga Ready siya dapat for namang saluduhan ng members. Mm-mm. Pwede ba niyang habulin yung contributions niya para sa Ako Pension para ang Booster? ibig sabihin para ngayon kasi is October na, so parang babayaran niya yung January niya for pension booster. Yun yung inaan natin kanina na hindi naman kailangan to monthly kasi ang tinitignan natin for pension booster is the payment date. So hindi natin kailangan bayaran lahat ng months, so kung kailan lang tayo may excess. So for example, baka si member meron siyang gustong kunwari sa pension booster gusto niya 5,000 per month. Pwede naman niyang ilagay ngayon, mag-generate siya ngayon kung magkano yung excess niya, ilalagay niya lang ngayon sa month ng October. Ganon lang po siya. Kung kailan siya magre-register? Magre-register at kailan siya magbabayad at mag-generate ng PRN, doon lang siya papasok. Hindi po tayo Walang retroactive. Walang retroactive. Okay. Thank you, ma'am. Wala kay Elaine Urbano. Parang, talagang interesado lalo si Ma'am Elaine. Anong edad po pwede mag-enroll sa pension booster? I am now 54. Oh. Any age po ay open dito sa pension booster. Kahit yung mga bago pa lang, meron tayo mga 20 years old, 21 years old. Basta po tayo ay member ng SSS at walang final claim, ay maaari po tayo makapag-enroll dito sa pension booster. Kumusta po ang registration ng ating pension booster? Malaki na po. Mataas na ang ating registration. Magmula nung nire-launch siya, ma'am, kumusta? Nung nire-launch talagang lumaki ang natin. Pumalo ba? Pumalo Tumaas siya. talaga, ma'am. Okay, congratulations. Meron naman. tayong around 54,000 members Ngayon? agad. Oo. Talaga, ma'am? And then, nasa natin, nasa around 792 million ang pumapasok na contribution na ating mga members. Wow, ang saya-saya. Congratulations sa inyong department, ma'am. Okay? May question dito kay Day Day. Okay. What if ang employer walang contribution? Naku, pasaway ang employer. Qualified pa rin po ba si Sir Day sa pension booster? Okay. So, unang-una, kailangan ang mga employer natin ay naguhulog, no? Active. Kaya, isa rin to sa magandang, example para malaman nyo kung active na nagbabayad sa inyo ang inyong mga employer. Since meron kang contribution, existing contribution, ay paari kang makapag-enroll sa pension booster. And then, in terms of contribution, ang mga employed members, pwedeng silang makapag-contribute sa pension booster kung ang employer nila ay may bayad sa last 3 months or at least one sa last 3 months. So, ibig sabihin ngayong October, kunwari employed ako at kailangan kong magbayad ng pension booster ko, titignan nyo lang po kung meron kayong posted ng September, August, and July. Meron doon, syempre, mas maganda kung yung 3 buwan meron. Kasi, di ba, dapat updated tayo.
or kung ano naman, kung hindi pa updated, at least one, pwede po tayo makapag-contribute sa pension booster. Yan. Unang gagawin mo, kuya, ayan, mag-file ka ng reklamo dyan sa employer na yan. No? Yes. Punta ka sa branch kung saan nagtatransact yung employer mo at mag-file ka ng affidavit of complaint. Reklamo mo hindi ka pinaguhulog sa SSS. At the same time, syempre, magko-comply yan si employer mo. That's the time sabihin mo, ay nako, magpe-pension booster na ako. Yan. Yes. Okay. Mula kay Carmi Sara, may SS na po. Paano po ako makasali sa pension booster? Nandito ako sa Japan. Ayan. Konnichiwa. Hello po. Mm. Okay, so again po, open lang natin ang ating my.sss account and then punta po tayo sa services. Under po niyan ay enroll to pension booster. Ayan, ma'am. Naku, sali na ho kayo, no? Bisitahin niyo po yung website namin sa www.sss.gov.ph at hanapin niyo po yung magandang, face ng ating website, no? Yan. Yes. Hanapin niyo po yung my.sss registration. Ayun. Tapos, activate niyo yung membership niyo at paghuhulog niyo sa SSS at pagkatapos, click na dun sa pension booster. Alright. Wala kay Lisa Briones. Ayan. Pwede po ba maging annuity ang pension booster kahit wala pang 5 years contribution pag nag 60 years old or retirement? Okay po. Ito po yung isa sa parating natin na aabangan ng ating mga members, no? Yan Na once na nag-file sila ng retirement, maaari po silang pumili na piliin nila na ilabas ito ng 100% na lump sum or 50% na lump sum. Tapos 50% na annuity. And then pwede naman na annuity. So, yun po yung aabangan ng ating mga members. Yung mga option nila kung paano nila gustong ma-receive yung kanilang ipon dito sa pension booster. So, kaabang-abang ho yan. Kaya lagi ho kayong tumutok dito sa ating Usap Tayo program. Alright. Naku, Ma'am Chris, ang dami natin na pag-usapan. Natuto ako. Tingin ko, tsak naman natuto ang mga members natin tungkol dito sa pension booster. Ano pa ho ba ang ating updates or mensahe sa ating mga members tungkol pa rin dito sa pension booster? Ang mensahe natin sa ating mga members, no? Ngayon pa lang, mag-start na tayo mag-ipon. At tayo ay mag-ready sa ating future. So, kung nakikita nyo po, no, sabi nga nila, yung katulad yung iba kasi, nilalagay nila na parang ang estado nila ngayon ay nasa mayaman na level na sila. Pero minsan, maraming ganun na nasa mayaman level, deserve ko to, yung mga ganun. Pero, minsan, wag naman, so sa isang sakit, doon natin natetest kasi kung talagang nasa ang level tayo. So ngayon, since hindi naman pa tayo, hindi pa natin alam kung paano mangyayari sa atin sa future, sa ngayon pa lang simulan na natin mag-ipon para sa ating future. So maaari nyo pong gamitin ang aming bagong programa na Pension Booster para sa inyong retirement. Make that move and get that boost. Sali na sa Pension Booster. Alright. Miss Chris, maraming salamat. Natuto ang mga members. Sa susunod ulit, sana maimbitahan ka namin. At nais kong pasalamatan din si Sir Vanil Ugadan. Sir Vanil, thank you. Sa susunod na episode, sana makasama ka namin. At sa ngalan po ng aming tanggapan, ang Social Security System, sa ngalan ng aming pamunuan, under ang aming Acting Vice President for Public Affairs and Special Events Division, si Ms. KP Mamaril, at ang ating mga kasamahan dito sa technical team, si Direk Richie, Direk Tintin, si Red at si Rose. Maraming salamat, SSS members. Samahan niyo po kaming muli. Dito lamang po sa inyong paboritong programa. Sa next Friday po, samahan niyo po kami dito sa Usap Tayo. Make that move. Get that boost. With Pension Booster. Okay.